Good evening po nga sa ating lahat. Narito namin si Lynn para sa ating ika-90th day na ating share ng devotion, video, and thanks God. We already achieved 90 day. O diba? So malapit na tayo mag 100 days. But anyway, bago po tayo magpasimula ay huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Diyos para sa buong araw na ito na sinamahan tayo ng ating Diyos at sa kalakasan at buhay at hininga na ating tinatamasa ngayon. So, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami ngayon at nananalangin sa inyo, Panginoon, na ang lahat ng mga tao, Panginoon, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay, kalakasan, pag-iingat, Panginoon, at saya sa kabila ng mga pinagdadaanan ng mga pagsubok, Panginoon, ay napagtatagumpayan namin ito sa tulong ninyo, Panginoon. At ano mga aming mga deepest prayer, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ito inyong sinagot na, Panginoon, at amin na itong nakamit, Panginoon. At ngayon, sa gagawin po namin pagbubuli-buli na inyong mga salita, Panginoon, ay alam namin na ipinagkaloob nyo na ang karunungan na magagamit namin, Panginoon, upang lubos na maunawaan ang inyong salita at maging kaligayahan namin, Panginoon, na lagi itong maibahagi sa aming kapwa upang magbigay ng karunungan sa kanila at pagtanggap sa iniaalok ninyong libreng kaligtasan dahil sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang mapapurihan, maitaas at maluwalhati, Panginoon, sa aming gagawin ito, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay manatili na nasa ibaba lamang, Panginoon, to stay humble, Panginoon, dahil wala kaming maipagyayabang sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay sa inyo, Panginoon. Salamat din sa pagsama sa amin lagi ng banal na Espiritu, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang aming mga gagawin sa bawat araw, Panginoon, at upang makonbik kami, Panginoon, na gawin ang nakaluluwalhati at nakalulugod sa inyo. Kayo po ang mapapurihan, Panginoon, sa aming gagawin na ito. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 19:12. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari at pagkatapos nito, siya ay babalik. Message, mayroon daw isang maharlika o matalino, mayaman at matuwid na pumunta sa malayong lugar dahil gagawin siyang hari. Matapos daw na maging hari siya ay babalik daw itong muli. Application, dito ay makikita nating si Jesus na naman ang tinutukoy dahil siya ay tunay na matalino, mayaman at matuwid at pumunta siya sa mundo para maging hari. At pinangako niya bago siya magbalik sa langit o kaharian ng Diyos na babalik siyang muli. Halos lahat ng mga mananampalataya ay naghihintay sa rapture o second coming of Jesus. Pero kung iisipin din natin, ang unang pagdating ni Jesus ay ang kapanganakan niya dito sa mundo. At maaaring ang ikalawa ay ang pagpasok niya sa buhay, puso at isip natin, lalo kung tinanggap natin siya ng tunay. Makikita na naghahari at nagniningning siya sa atin sa pamamagitan ng pakikisalamuhan natin sa ating kapwa. Maging sa lahat ng ating ginagawa ay masasabi at mapapatunayan ng Diyos at mga tao na totoong tagasunod ka ni Jesus. At kung matapos na din natin ang misyon na pinagagawa ng Diyos, ay payapa tayong lilisan dito sa mundo. So, puri na pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, dito, dahil nga mahilig ang ating Panginoong Yesus sa paggagawa ng example ng mga matatalinhagang salita, kumbaga ang pagkakasulat dito ay kumbaga ay literature, di ba? Pero sabi nga ang Bible is the word of God na pinapatukuyan dito lagi at laging ipinupunto or dapat makita natin na sa bawat talata ay nariyan ang ating Panginoong Yesus, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ang pagsama niya sa atin, ang pag-ibig niya sa atin, at ang banal na Espiritu, di ba? Na kung saan yun nga, di ba? Ang ginawang example dito ay isang maharlika. Pero yan ay ang ating Panginoong Diyos dahil siya ang ating Panginoong Yesus dahil siya ang matuwid sa lahat at malinis, walang bahid ng kasalanan. At siya ay tinawag, yung nakalagay nga sa
ibabaw or sa itaas ng kanyang krus nung siya pinako ay hari ng Hudyo. Ayan, hari ng mga Hudyo. So, ang ating Panginoong Yesus ay naging hari talaga, hindi lang ng mga Hudyo, ngunit lahat ng sangkatauhan dahil lahat tayo ay tinubos ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Pagkatapos, yun nga, may pangako siya sa kanyang mga alagad nung siya ay umakyat na muli o nagbalik sa kaharian ng ating Panginoong Diyos na siya ay muling babalik. So, maaaring yun nga, nangyari ang second coming din na sinasabi noong nangyari sa Day of Pentecost na kung saan ay bumaba ang Holy Spirit sa lugar kung saan nagkakatipon ang mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos at sila ay nag-speak in tongue na kung saan ay sa iba't ibang mga salita na naiintindihan ng mga taga iba't ibang lugar na naroroon at nag-gather kasi nga ano na from your speak the word of God from Judea, Samaria, 'di ba? And at the end of the earth. So that means iba't ibang mga bansa ay nagkatipon sa lugar na iyon at sa pagbaba ng Holy Spirit na mula sa ating Panginoong Diyos ay nakapagsalita ang bawat isa ng salita ng bawat bansa na iyon na nagre-representa at naintindihan ng mga tao. So, sa panahon natin ngayon, di ba, sa i-explain natin na ang English, syempre, yan yung pinaka-international language ng karamihan, di ba? Pero, may mga bansa pa rin na hindi although may alam na sila na kaunting English, pero mas mahal pa rin nila ang sarili nilang wika, kagaya ang Japan. Di ba kailangan mo mag-Nihongo bago ka makapunta? Pag kailangan mo na magpunta ng Korea, kailangan mo rin marunong magsalita ng Hangul, di ba? Tapos kung pupunta ka ng Middle East, kailangan marunong kang mag-Arabic, di ba? Pag pupunta ka naman ng Europe, ayan, may iba't ibang salita naman na sa Europe. So, doon ipinapakita na maaari kailangan nating maipahayag sa ating kapwa na sa iba't ibang bansa at iba't ibang panig ng mundo ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus dahil kung mangyayari nga ang rapture na iyan, maaaring kukunin ang bawat isa sa atin, ayan, at mga talagang nananampalataya at nagiintay or excited para sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, o kung hindi man yan mangyari na tayo ay buhay pa, at tayo ay sumakabilang buhay na doon na natin mararanasan na makasama ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus in eternity, 'di ba? So whatever na anuman na mangyari, either mangyari yung rapture na second coming na ating Panginoong Yesus or tayo ay lumisan na dito sa mundo dahil kailangan ng umuwi ng ating espiritu sa ating Panginoong Diyos is makakalaya na tayo sa ating physical na katawan na tumatanda, nagkakasakit, namomroblema, 'di ba? May mga digmaan, may mga kaguluhan dito sa mundo, pero kapag nakalaya na ito dito sa ating physical na katawan and ating mas lalong nakilala at naging intimate yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos is mapayapa natin ay iwanan ng katawang ito at hindi tayo manghihinayang dahil nagawa na natin ang mission na pinapagawa ng ating Panginoong Diyos. Ayan ay to go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, di ba? So, yun lang naman ang pinaka-greatest mission talaga natin. And syempre, makisama tayo ng maayos sa ating kapwa at makikita nila or sila mismo ang makakapagsabi na itong kapatid ko na ito, alam mo na Christian ito at believer ito ng ating Panginoong Yesus dahil nga makikita sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos at gawa na sumasa kanya at nagniningning sa kanya ang glory ng ating Panginoon. At makikita rin na kahit hindi man niya sabihin ay talagang kitang-kita sa kanya na naghahari sa kanya ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa bawat isa po sa atin nawa ay maging goal or maging mission ng bawat isa sa atin na kung tayo ay may pananampalataya na at matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesus, ay huwag po nating ikahiya na ipahayag ito sa iba. Ay maging tayo ay testimony or buhay na patotoo sa ating kapwa na kung paano kumilos at
naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, our life is our testimony, na kung saan, paano tayo kinatagpo ng Diyos, paano natin nakilala ang Diyos, at paano natin sinampalatayanan ng ating Panginoong Diyos. At meron din po tayo dyan mga spiritual mother and father. Ayan, kung ang magulang mo man ang iyong tunay na spiritual father and mother din, edi thanks God. Pero kung ibang tao man yan, ay kinoconsider pa at dapat natin silang pasalamatan dahil sila yung naging instrumento ng ating Panginoong Diyos para ikaw ay makakilala at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus. So, nawa kung tayo po ay may pribilehiyo na makapagpahayag either sa pamamagitan ng ating pagsasalita, ayan, sa ating pagsulat, or sa any talent na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay gamitin po natin ito para sa ikakapuri ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating ikahiya dahil habi nga ang nagkakahiya sa ating Panginoong Diyos ay ikakahiya din ng ating Diyos pagdating ng panahon. So, 'di ba? Isa pong napakagandang balita yan na ipahayag mo ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos dahil hindi lahat ay alam ang tungkol diyan. May iba akala nila na ligtas na sila dahil sa pagiging mabuti lamang. Subalit, kailangang maipaliwanag din natin sa kanila na hindi lang sa mabuting gawa naliligtas sa isang tao, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. At syempre, isabuhay natin kung ano yung ating mga natututunan or i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sana po ay may natutunan ang bawat isa. And let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po, Panginoon, dahil sa talatang ito, Panginoon, na ipinapakita ang pagdating ng inyong anak na si Jesus, na kung saan, Panginoon, kung hindi po dahil sa Kanya, Panginoon, ay hindi kami malayang makakapagpahayag ng tungkol sa inyong kabutihan, Panginoon. Hindi kami malayang um, abutin ang aming kapwa, Panginoon, sapagkat alam namin na seryoso kayo, Panginoon, at ayaw niyong mapahamak ang bawat isa sa amin, kaya pinadala ninyo dito sa mundo ang inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na kung sino man ang mga naliligaw ng landas, Panginoon, ay matulungan upang mailapit sa inyo, Panginoon, at maibalik sa inyo, Panginoon, at hindi sila manakaw ng kaaway, Panginoon, sapagkat nakalulungkot, Panginoon, ang raranasin nila, Panginoon, na walang humpay o walang hanggang pagdurusa doon sa kaharian ng kasamaan, Panginoon, na bagamat mahirap, Panginoon, dahil makipot ang daan para makapasok sa inyong kaharian, Panginoon, subalit we will run the race, Panginoon, until we finish it, until the finish line, Panginoon. Mapaano man po mangyari, whether it's rapture or kami sumakabilang buhay, Panginoon. Ngunit lagi po naming maging vision, Panginoon, na tapusin ang takbuhin o gawain ito, Panginoon, na maipalaganap sa lahat ng sulok ng mundo at sa iba't ibang lahi, Panginoon, ang inyong mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat, Panginoon, at sa pagtugon sa aming mga financial, physical problem, about health, Panginoon, emotional, Panginoon, spiritual problem, Panginoon, at lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, sapagkat kami po ang magiging buhay na patotoo sa aming kapwa kung gaano kayo kabuti at kung gaano nyo pinagpapala ang inyong mga anak, Panginoon, na to. Naway kayo po ay napapasaya namin sa aming mga ginagawa, Panginoon, at napapapurihan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niyo, bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!